Kamusta? Mabuti! For today's video. For today's video, ito yung unang araw na hindi namin kasama si Lola at pumunta nga dito sa bahay si Rapi para kumuha ng mga damit ni Lola. Pero bago yan ay lumabas nga kami ni Nilush at pagdating nga namin sa bahay ay nakakapanibago din dahil wala si Lola na naghihintay sa amin. Pag lumalabas nga kami at alam namin nagising si Lola pagdating namin ay agad namin sinasabi na Ima, andito na kami sa bahay. Ang Ima sa salitang Hebrew ang ibig sabihin ay ina o mother. Ang tawag ko din kay Lola ay Ima pero pag nagkukwento ako dito sa aming mga video ay Lola ang aking ginagamit. At pag dumadating nga kami dito sa bahay ay todo kwento na agad si Nilush kay Lola tungkol sa kanyang mga pinamili. Kaya naman nakakapanibago din ang araw na yan dahil nga wala si Lola at nasa ospital pa. Ay nga't ibinalik na ni Nilush dyan sa kwarto ang kanyang walker at nalingat ka lamang ako saglit ay biglang nawala na. Ayun pala ay nasa kwarto ni Lola. Ito sa... At kaya bet lagit li Ima, Tob? Maze, at kakat meya. Mas pigze, boy. At kaya bet lagit li Ima. Biseder mo siya trut sa. Ito blood sa Rick. Sini. Biseder. Atin nga si Nilush at kumuha ng 100 shekels sa lagay ng pera ni Lola. At sabi niya ipandagdag niya daw yon para sa natirang pera na kanyang pinamili kanina. At nagyayaya nga ulit dyan na lumabas daw ulit kami bukas at sabi ko sa kanya isabihin kay Lola na kumuha siya ng 100 shekel. Ay bigla nga nagbago ang isip at ibinalik na lamang yung kanyang kinuha na pera dun sa lalagyan. Natatakot daw siya na sabihin kay Lola na kumuha siya ng pera at baka daw magalit kaya ibinalik na lamang. O diba napakabait ni Nilush at natatakot din naman kay Lola. Bilangan nila ni Lola kung magkano ang pera sa lagayan, kung magkano ang nabawas at kung magkano pa ang natira. At kapag may kailangan nga akong bilhin katulad ng mga pagkain dito sa bahay ay si Nilush ang tagakuha namin ng pera ni Lola. At ayun nga si Nilush at inilabas na lahat sa plastic ang kanyang mga pinamili. Sabi ko nga ay wag na niya yung buksan at mga tasa lamang naman ang laman at ako na lamang ang magbubukas. At ayun nga tuwang-tuwa ang bata sa kanyang bagong bili na laruan na manika. Sa edad nga ni Nili na 65 years old ay hindi mo aakalain na ang kanyang mga hilig ay mga gamit na pambata. Gandang-ganda nga siya dyan sa kanyang nabili na manika at mura nga lamang daw at nabili lamang niya yan ng 50 shekel o mahigit 800 pesos. Kapag pumupunta nga dito sa bahay, yung mga bata na apo niya sa pamangkin ay sinasabihan ni Lola si Nili na bigyan daw ng laruan. At kapag may bago nga manika si Nilush ay yun ang pinabibigay ni Lola. At minsan nga ay ayaw pa ni Nilush na ibigay at sinasabi ko na lamang na bibili na lamang ulit kami ng bago kapag lumabas kami. Kat zea bubani no te na ayalet sile. Lama. Abat sisimbe kamesh logam. At yalda. At bat kamesh. Sisimbe kamesh. Ay nga't binibiro ko si Nilush at ang sabi ko ay akin na lamang yung kanyang manika at ibibigay ko sa aking anak. Ay tawang-tawa nga si Nilush at hindi naman daw naglalaro ng manika ang aking mga anak. Dahil ang alam niya ay ang aking mga anak ay parehong lalaki kaya ang sabi niya ay hindi naman daw naglalaro ng manika. Binibiro ko nga si Nilush at tinatanong ko kung siya ba ay bata na 5 taong gulang lamang. Sabi niya hindi daw siya 5 years old at siya daw ay 65 years old. Ze tinok silak. At zi kaya bet ka la. Ay nga't sabi niya ay doktor daw yung manika at sobrang ganda daw. At binibiro ko nga kung baby niya yan at kailangan ng gatas. Simpleng bagay nga lamang yan pero sobrang saya ni Nilush ng araw na yan dahil sa kanyang nabiling manika. At ayun nga at hindi pa makamove on at talaga naman titig na titig sa kanyang manika. Bukod nga sa manika ay marami din siya dito sa bahay ng mga teddy bear. Boy na re. It's okay kit. Jimmy da beret. Sabi nga sa akin ni Nilush baka daw natawa yung manika at baka nagsasalita din daw. Pinalapit ko nga sa akin at sabi ko ititingnan ko at nang i-translate ko nga ay umiiyak, natawa at nagsasalita yung manika. Tinanong ko nga si Nilush kung gustong buksan ay sabi niya ay wag na daw. Maya-maya naman ay tumawag na si Lola para kamustahin kami. At nang ibigay ko kay Nili ang cellphone para kausapin si Lola ay bungad agad nito na bumili daw siya ng manika. Todo kwento nga si Nili kay Lola tungkol sa kanyang mga pinamili at kung magkano pa ang natirang pera niya. At ayun nga't habang nagkukwento kay Lola ay todo kuya-kuy pa ang paan ni Nilush. Napakadaldal nga ni Nilush at ang dami laging kwento at minsan nga ay sinasaway na ni Lola kapag nagkukwento dahil minsan ay naririndi na din si Lola. Kinamusta nga din ni Nilush si Lola at tinatanong din kung kailan uuwi. Hindi pa nga makakauwi si Lola ng araw na yan at kapag tinatanong nga namin kung kailan siya uuwi ay lagi niya lamang sagot ay baka bukas. Nang mga oras na yan nga ang bantay kay Lola ay ang kanyang anak na lalaki.
Palitan nga sila ni Rapi ng pagbabantay kay Lola, ang anak ni Lola na lalaki sa umaga, at pagdating naman ng tanghali ay papalitan siya ni Rapi. Habang kausap ko dyan si Lola ay sabi ko huwag siyang mag-alala kay Nili, ay hindi naman daw siya nag-aalala at panatag ang kalooban niya dahil alam niya na akong kasama ni Nili. At nang ibalik ko nga kay Nili ang cellphone para magpaalam na kay Lola ay todo kwento na naman. Panay nga sabi ko na huwag maingay at kung makakwento nga ay wagas dahil sa lakas ng boses. Tumawag nga din si Lola para sabihin sa akin na pupunta daw dito sa bahay si Rapi at magpadala daw ako ng kanyang damit. At kung may yogurt drink pa daw siya ay padalhan ko daw siya ng isa para may mainom siya. At ayun nga tinihahanda na namin ni Nili ang mga damit ni Lola at buti na nga lamang at nalabhan ko ang mga damit ni Lola nung pagkaalis nila papunta sa ospital. Isa nga din sa paboritong gawain ni Nilu siya ay magtiklop ng aking mga nilabhan na damit. At kadalasan nga kapag naglalaba ako ay basa-basa pa yung aking mga sinampay ay ikinakanlong na at tinitiklop. Lagi ko nga din sinasabi na huwag siyang pumunta dun sa sampayan ng damit at baka siya ay mahulog. At lagi ko nga panakot sa kanya na kapag siya ay nahulog at walang nakakita ay mauuta siya. At tinatawanan nga lamang ako niyan kapag ganun ang aking sinasabi. Hey Lush! Tulekit papit ko limgam. At meet gagai ma. At ayun nga, dumating na din si Rapi para kuhanin ng mga gamit ni Lola. Galing nga siya sa taniman ng orange at uuwi muna daw siya ng bahay para magpahinga at maligo bago siya pumunta ng ospital. Buti na nga lamang din at merong Rapi na laging nandyan para kay na Lola. At ayun nga, sabi ko kay Rapi ay meron akong inilagay na yogurt drink para kay Lola at ginawa ko na nga dalawa. מה שלומך נילי? בסדר, ברוך השם. דיברתם עם אמא? כן, כן. יופי, אולי עוד יום יומיים תבוא הביתה. בסדר, מה חשוב בסדר? אני חושב שהיא בסדר. כן. נילי דואגת גם. תודה רבה שלתי. אין בעיה. ביי. At ayun nga't kinamusta niya din si Nilush at tinatanong nga din sa amin kung nakausap na namin si Lola. Baka daw 1 o 2 araw pa bago makalabas si Lola at sa tingin naman daw niya ay ayos si Lola. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!